At nagpapasalamat tayo muli sa ating dakilang Ama sa pagkakataon na makasama po sa presko na ito. Ang isa po talaga kasi sa pinakamalaking problema po ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay para bagang pag-aari nila yung gobyerno na kung anong gusto nilang gawin, gagawin lang po nila. Ngayon, dito po sa naging kanyang pahayag, siya na po mismo, nilabag niya na po yung basic principle of justice. One is innocent until proven guilty. Yung po yung kinakatakot namin eh. Before po na hindi magpakita si pastor sa publiko, ang mensahe niya, di ba? Nanganganib po ang kanyang buhay. Naririyam po ang kamay ng Estados Unidos. At naging witness po tayo dyan, lalo na po noong June 10. Naka-full battle gear ang PNP SAF at CIDG. Lumuso po sila sabay-sabay. Ano pong ipinapakita nito? Kung hindi po totoo, yung sinasabi ni pastor na nanganib ang kanyang buhay, bakit po kayo magpapadala ng ganyan? At ngayon, dahil bigo po kayo makita si pastor, ang sasabihin nyo, may bounty na. Tanungin po ninyo ang inyong sarili, Bongbong Marcos, at kayong nadyan sa pamahalaan. Just ba po ba yan? Patas pa po ba ang binibigay nyo kay pastor na laban? Kasi sa perception po ng publiko, pinapakita na ninyo na si pastor ay guilty, na yung mga akusasyon sa kanya ay totoo. Paano po makukuha natin ang hustisya kung ganun? Hindi po ba ang pagbibigay din ng bounty ay ina-undermine po yung integrity ng due process? Ang asawa niyo po, di ba, lawyer, hindi po ba kayo nagpapacoach yan? Balita po kasi namin, hindi na lang po ako magsasalita. Pero once again, Mr. Marcos, anong motibo ni pastor? Una sa lahat, kayo po accountable kayo sa 115 million plus na Filipinos. At kung paano niyo po tinuturing ang isang taong hindi pa nahatulang guilty, patotoo lamang po niya na wala rin po kayong kaalaman sa batas at hindi niyo po kayang hawakan ang pinakamataas na kapangyarihang ibinigay sa inyo ng taong bayan. Pinaliwanag na po ng ating mga lawyer na kayo po mismo, questionable po ang inyong kaalaman sa batas. Si pastor, ever since siya po inakusahan, hinarap niya po yan through our legal team. And yet, now you're using all forces of the government to silence us. Nag-start po yan sa SMNI. Sinasabi po ninyo na si pastor ang may-ari. Gusto niyo siyang humarap sa publiko. Pangalawa po sa Senado. Ginawa niyo pong korte ang Senado. Ang kaso po na na-dismiss na binuhay po ninyo. Tapos ngayon po ang men in uniform na by the way, isa po sila sa most trusted po na government agencies natin. Ngayon po, dinidemonize nyo na rin po. Ginagawa nyo rin po silang hindi mapagkakatiwalaan sa ating bansa. So, what kind of government are we having now? Yun po yun, Mr. Bongbong Marcos. Yun po ang dapat ninyong sagutin. Bakit hindi po kayo kumibo nang lusubin po ang lahat po ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan po dalawa po na kapatid naming katutubo ang nasawi. Ano pong pinapakita nyo dito? Talagang may balak po kayo kay pastor, hindi ba? Yun po sana ang sagutin nyo. Huwag niyo pong baliktarin. Si pastor ay inosente at hindi po napapatunayan na siya may kasalanan. Pero sa mata po ninyo, hinatulan nyo na po siya. Thank you, Ina. Punta naman natin si Brother Carlo. Magandang gabi po sa lahat. Unang-unang nagpapasalamat po tayo sa ating dakilama for this night again of press conference para ilahad po yung mga katotohanan. Sa KOJC po, yung sagot po ng Pangulo nila, si Bongbong Marcos, parang wala pong ka-logic-logic. Yung hindi po tugma, yung ano pong laman ng utak niya at sa nilalabas ng bibig niya, hindi po tugma. Tinanong po natin ano po yung motibo niya. Natural po. We have the right po to question what are their motives. Bakit po ginagawa nila ito kay pastor. Now, binalik po sa amin ang tanong, ano daw yung motibo namin? Ang motibo po namin, hustisya. Gusto po namin makamit ang tunay na hustisya, Marcos Jr. Now, ano po yung motibo ninyo sa pagsalakay po ninyo dito sa compound po namin, June 10? Ano po yung motibo ninyo? 3 batalyon, full battle gear, may bazooka pa. Sinalakay ang 5 release compound po namin dito. Mga inosenteng civilian, mga missionary workers ang humarap. Wala po kayong nakita, wala po kayong nadala. Ano po yung motibo ninyo nung kinasangkapan ninyo ang Kongreso, ang Senado, ang DOJ,
at sasabihin nyo sa amin na dapat susunod kami sa batas? Ikaw po ay presidente ng Pilipinas. Ikaw po mismo dapat ang sumunod, number 1 na sumunod sa batas. Hindi po. Kayo po ang number 1 na violator po ng batas. At ibabalik mo sa amin ang tanong na dapat kami ay susunod sa batas. Bakit nape-pressure na ba tayo, President Marcos? Dahil sa mga puti, nakuha na ba natin yung binigay nila? At ngayon, ipe-pressure po tayo dahil hindi nyo makuha-kuha ang ulo po namin? Sa mga ginawa po ninyo, Mr. Marcos, I think you are out of reality. I think you are living in a dream world. And it seems that you are hallucinating sa pinaggagawa po ninyo. Hindi po tugma eh. Mantakin ninyo, maayos po yung tanong po namin. Ano po yung motibo ninyo? Bakit nyo nilagyan ng bounty? With all legal basis po yan. Tapos, sasabihin nyo, bakit kayo kini-question? Natural lang po na questionin po namin kayo. Kasi kami po ang naghalal po sa inyo at sa kasuyang palad, na-deceive po kami dahil nabudol po talaga kami. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Carlo. Puntahan naman natin ang Executive Secretary ng KOJC, Sister Nori. Magandang gabi po sa lahat. Mukhang mayroong bugbog sarado sa gabing ito. Noong June 10, bugbog sarado yung KOJC. Grabe talaga yung nangyaring raid sa lahat ng mga sacred compounds dito sa Central Headquarters, Pear Mountain, Glory Mountain, sa Kitbog. At sa lahat pa ng mga compounds namin. And we were waiting, kahit man lang statement from the President, to assure us that what happened was a mistake at hindi dapat mangyari yun. We waited. We waited for days. Wala. Tapos, palagi pang nakakarinig kami na may second wave, may third wave, babalik pa sila uli. At ang mga atake nila, mas grabe pa. Andyan yung magti-tear gas, andyan yung marami. Yung drone di natatapos, gabi-gabi, sa lahat ng mga compounds. So, naghihintay pa rin kami. Nakita nyo naman yung KOJC Society. And then after a month, eto na, may bounty na si Pastor. And the last thing that I imagined that will happen was for the President, na idepensa niya yung nangyari na sinabi ng DILG Secretary. It took RA 6713, Section 17, for the President to speak out. At nung nagsalita siya, when you finally broke your silence, your true colors came out. That you are truly hell-bent to get our beloved pastor at all cost. You gave yourself away. Iniisip namin, sino ba nag-utos sa mga nangyari dito sa KOJC? Saan ba galing tong order na to? Well, naniniwala ako sa sinasabi na a fish is caught by its mouth. Nahuhuling isda sa kanyang bibig. Meaning, sa mga sinabi mo, yun na nga, you were caught off-handed. Kinain mo yung bait, yung pain. Nahuli yung isda. At nung tinaas yung rod, ayan. Alam na namin kung sino ang nag-utos. Alam namin kung saan ang galing. So, wala nang tanong pa. Tatanong pa ba? May andun na lahat ng mga legal na sinabi na ng ating mga legal experts. So, ito yung nangyari dito sa KOJC. So, magtatanong ka ng motibo, hindi na natin pag-usapan yan. Dahil alam naman talaga ng buong mundo yung motibo mo. Na-explain na lahat. It is blaring. It's so clear as the noonday sun. Kaya huwag kayo magmaangan, huwag kayo magtago. Every move you make brings you closer. I hope, and we hope, we're still praying na meron pang oras na sana maayos yung pamahalaan mo. Yung batas na sinasabi ninyong dapat sundin, yun nga, balik namin uli. Dapat ikaw yung mas nakakaalam doon. So yun ang masasabi ko doon sa statement. So ikaw lang din ang nag-expose sa sarili mo, President Bongbong Marcos,
sa lahat ng managaganap dito, hindi lang sa KOJC, pero ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Ikaw yung mastermind. Yun lang masasabi ko. Thank you, Sister Nori. Yes, Attorney Torion. Himay-himayin ko lang talaga ito ha, yung sinabi ni sabi niya dito ni President Marcos, sinusundan lang namin ang batas, sundin din niya ang batas. Take note that this case started because of the complaint filed by one person, one lady allegedly because she was raped. And then this case was dismissed by the City Prosecution's Office on June 29 of 2020. They filed a motion for reconsideration, they lost, or she lost. And this was rendered on November 23 of 2020. They filed a petition for review. Siya ang nag-file ng petition for review on January 4 of 2021. Constitution mandates, Article 8, Section 15, mandates that for lower courts, and by analogy, the DOJ also, is mandated to resolve the petition for review in 3 months. That is likewise contained in Supreme Court Administrative Circular 1-88, as decided by the Supreme Court in El Turas versus Lu, that motion should be acted with, motion should be acted fast, so as to comply with the mandate of the Constitution, that all cases should be decided fast, because justice delayed is justice denied. Anong nangyari? Nag-file tayo ng motion for early resolution. Na-resolve lang yon 3 years, more than 3 years na lumipas. Violation yan sa Tatad versus Sandigan Bayan, Kagang versus Sandigan Bayan, Katamco versus Sandigan Bayan, and even Peñas versus Comelec. So, right to speedy disposition of cases. Yun po ang batas, yun po ang jurisprudence. And then, na-file yung kaso, naging non-bailable pa, naging 2 pa. And then, sino ang nag-file ng motion or petition to transfer venue? Department of Justice. Ano ang law natin yan? Ang law natin yan is DCA Circular 162-2022. Ano na ngayon ang rule? Kasi noon, ang dami kong kaso sa, Muslim kasi ako, ang dami kong kaso dun sa Cotabato City, sa Maguindanao. Favorite ko yung petition for change of venue kasi medyo delikado mga kaso dun. Ang rule noon, file ka kaagad doon sa Supreme Court, and then the DCA will process your petition for change of venue, and then it will be transferred, it will be directed to the RTC so that the RTC will secure the opinion. Ganon. Ang haba ng proseso. Mamatay na lang yung kliyente mo, nandun pa rin yung petition for change of venue. Kaya sinense yan noong 2022. Dapat doon na sa RTC mismo mo i-file. Tapos, kunin yung mga comments ng party at saka comment ng RTC. Galing na doon sa RTC mo dapat i-file yun. Tapos yung RTC mag-submit ng kanyang comment, and in 2 days, kunin niya yung comment ng mga parties para isubmit niya sa OCA para mas mabilis. Kasi nga, if the lives of the parties are threatened, then the Supreme Court can act right away. That's the spirit behind it. Ang nangyari dito, yung Department of Justice nag-file kaagad in violation of the law, nag-file sa Supreme Court, ni hindi man lang kinuha yung comment namin, nag-grant. Ang narinig namin, masyadong pinalo up ata doon, kaya nag-grant. Hindi namin alam na transfer na ngayon sa Quezon City. Hindi naman siguro po pwede. The President will say, sinusundan lang namin ang batas. Yung kung batas para sa amin, hindi mo sundin. Kung sa'yo may warrant, gusto nyo na i-implement yun with full force of the law, maski grabe na masyado. Yung motion for reconsideration nga namin, hindi nyo inaksyonan Kasi para naman ma-prove ng aming kliyente na wala talaga siyang kasalanan, kung i-deny ninyo, okay lang sa amin, wala kaming problema doon. Pero aakyat kami sa Court of Appeals. Sigurado kami, kung makita ng Court of Appeals, nang kaputsa naman pala itong kaso na ito, na-dismiss na ito, bigla na lang pinail. Baka mahiya sila pag makita yung ebidensya. At saka nakakahiya talaga kasi wala talagang probable cause. Okay, thank you kay Ma'am Amik TV 45 UK. Salamat po ma'am sa suporta sa live stream. Thank you po. So, yun lang po, Mr. President. Sana makita ninyo yung punto namin. Baka naman, kung makita nyo, pakibasa lang po ng pleadings nyo.
no, namin po, makita nyo po na wala talagang kasalanan po si pastor. Kaya po ganito po ang aming sinasabi na parang galing sa puso yung aming pananalita po dito. Kasi we truly believe in his innocence po. Thank you very much, Attorney Torion. Yes, Brother Carlo? May dagdag lang ako kasi na-mention si Amanda. Balikan ko lang yan si alias Amanda. No? Ikaw Amanda, galing ka dito. Dati kang full-time miracle worker, tinanggap ka ng body to. Alam yan ng pamilya at alam mo yan. Alam mo rin na ginagamit ka lang. Hanggang ngayon, hindi ka nakokonsensya, mamamatay ka na lang at pupunta ka na lang impyerno, hindi ka makokonsensya. Alam mo ang kabalbalan at kabastusan na ginawa mo dito sa loob. Even your parents knew it. Hindi ko i-detalye dito kasi nakasalalay dito ang pagkababae mo na kahit ako, lalaki, ayaw ko ma-mention yun dahil grabe ang kabastusan na ginawa mo sa sarili mo. Sa ginawa mong ganyan, kukut-kutin ka na yung konsensya hanggang sa libingan. And this Marcos administration, what is law are you talking about? What are the parameters did you use, Mr. Marcos, to define the word law? Martial law? Ito ba yung bansa natin ngayon? Kaya this nation hindi umaangat dahil sa mga katulad nyo. At dito sa Kingdom Nation, inuulit-ulit po namin, Pastor taught us about the unconditional love of the Almighty Father. Kaya hindi kami gumaganti. In all means, sinaharap namin, legal, nandyan po lahat. Kung nasa social media, sinasagot po natin, sa media sinasagot po. But hindi po kami gumaganti dahil ang paghihiganti po ay nasa taas, nasa Diyos po. At alam po namin, bababa at bababa po yan. Maraming salamat. Thank you very much, Brother Carlo. Yes, Kay Eric?